the power of the gospel. So ano pa ang kapangyarihan ng Ebanghelyo? Salvation is for everyone. So ito yung kaligtasan para sa lahat. Kung maniniwala ka sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, ito yung kaloob ng kaligtasan ay makukuha ng lahat. Mga Hudyo man o mga Hintil, walang sino man ang ibinukod sa kanyang biyaya. So lahat tayo na sumasampalataya ay makakatanggap ng kaligtasan, maliban na lamang sa mga taong hindi sumasampalataya. So maraming reliyon na hindi sumasampalataya sa Panginoon Kristo. So kaya nga sa kanila, walang kaligtasan kung hindi sila maniniwala sa Panginoon Kristo. Kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ng Samaritan woman, so ito yung nakatagpo ng Panginoon Kristo at naging saksi sa kanyang buong nayon. So kaya nga ito'y mababasa natin sa John chapter 4 verse 7 to 30. Basahin niyo na lamang po. Ito yung binasag ng Panginoon Kristo ang mga harang. Nakipag-usap siya sa isang Samaritano upang grupong hinahamak ng mga Hudyo at isang babae, isang kultura kung saan ang mga lalaki ay bihira makipag-usap sa publiko sa mga babae. Ay tinatampok nito ang misyon ng Panginoon Kristo na iligtas ang lahat ng mga tao anuman ang pinagmulan. So kaya nga't ito yung sinasabi, ang buhay na tubig ay kumakatawan sa buhay na walang hanggan. Nag-alok ang Panginoon Kristo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng tubig ng buhay. Na ibig sabihin ay kaligtasan at ang banal na espiritu na pumapawi ng espiritual na uhaw magpakailanman. So kaya nga't ito'y sinasabi na ito yung tunay na pagsamba ay nasa espiritu at katotohanan. Dahil tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo ay spiritual. Espiritu na tayo, ibig sabihin, kapag tayo sumasamba, dahil sinasabi nga niya sa John 4 verse 24 na tayo sasamba lamang sa espiritu, ang pagsamba ay hindi tungkol sa lokasyon. Ito ay kundi tungkol sa puso at katotohanan sa relasyon ng Diyos. So, inihahayag ng Panginoon Kristo ang kanyang sarili bilang ang Mesiyas. Ito'y isa sa ilang beses na direktang sinasabi ng Panginoon Kristo sa isang tao na siya ay Mesiyas at pumili siya ng isang itinapon upang ihayag. So, kaya nga ito yung transformation lives becomes a witness. So, ito yung sinasabi na iniwan ng babae ang kanyang mga simbolo ng dati niyang buhay. So, kaya nga, dapat iwanan na natin yung dati nating pamumuhay. Yung pamumuhay na makasalanan. At dahil dito, ito yung sabit na ikinuwento sa bayan, ang tungkol sa ating Panginoon Kristo, ang kanyang patotoo, na nagkakait ng marami sa kanya. So, kaya nga, ito yung nagpapaalala sa atin na ang Panginoon Kristo ay nag-aalok ng kaligtasan sa lahat. Nakikita ang ating mga puso at tinatawag tayong ibahagi ang kanyang katotohanan sa iba.